Gather here together in thy presence, God our Father. We invoke your Holy Spirit to come in, that your name be blessed forever through your word that has the power. May our worship by your grace comes from within. We lift our voice in adoration to celebrate your great salvation and exalt your holy name, our God and King. It's your love that brings us closer and teaches us to love each other. And that's the reason we, your children, like to sing songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share. Our Father, blessed be your name. Your kingdom come, your will be done. Father, you're always the same, who was and is to come. Songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga, tanghali at hapon naman sa ating mga kaibigan, mga kapatid sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. Ngayong gabi ay muli ating tutuklasin at mararanasan ang kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. Discover the power of God's grace, kung saan tayo po ay magkakaroon ng pag-aaral na ito ay maglalapit sa atin, sa ating manlalalang, sa ating tagapagligtas, manunubos, kaibigan, at haring darating, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. At ngayong gabi ay aking ding welcome ang ating pangunahing tagapagsalita, si Pastor Epi Villaruel, na kung saan ay bibigyan ko ng pagkakataon upang kayo ay kanyang welcome at batiin.
Okay, Part Rafi, maraming salamat sa ating mga kaklase, mga anak ng Panginoon ngayong gabi. Magandang oras dyan sa inyo. Oras ang gagamitin ko, Part, para kahit anong oras nila marinig. Nakakatuwa kasi yung partner natin sa Lutukan na kapunta tayo, no? Si Weng, nandyan. At ang aking minamahal na mga kapatid sa Masbate, itong isa nandun sa Greece. Nakikinig siya ngayon. Si Annabel. Ana, magandang gabi. Hindi ko alam, parang 7 hours late yata kami dyan sa inyo o yung Philippines. Okay, so greetings in the name of the Lord, Part Rafi. Balik sa'yo. Thank you, Pastor. Kasama rin natin sa ating Zoom si Brother Robert Petuya Jr. Yan. At syempre yung nangangasiwa ng ating live, walang iba kundi si Elder Rico Apitan. Si Part Ronnie ay hindi natin kasama ngayon sapagkat meron siyang hindi magandang pakiramdam kaya ating siyang panalangin. Akin ding hinihikayat ang bawat isa, inyo pong i-share itong ating programa upang hindi lang po tayo yung makakatuklas at makakaranas ng kapangyarihan ng biyaya ng ating Panginoon, kundi yung ating mga kaibigan, mga kakilala, at mga kamag-anak, mga mahal sa buhay ay makikinabang din dito sa ating ginagawang pag-aaral. At syempre, kung meron po kayong mga reflection, comment dito sa ating programa, ay feel free po na ito po ay isulat dyan sa ating chat box upang tayong lahat ay makabang. At kung meron po kayong mga katanungan sa nakaraan at sa kasalukuyang paksa na ating pinag-aaralan at pinag-aralan, ay huwag din po kayong mag-atubili na inyong isulat sa ating chat box upang ito po ay matugunan ng kasagutan. Ito po ay paglilingkuran po ng ating butihing lingkod ng Panginoon, si Pastor Epi Will Jeremy. At kung meron po kayong mga prayer request, ganoon din. Hindi pong tulad dyan, kung sama-sama natin ilapit sa trono ng awa ng ating Panginoon. Yung pusuan, yung like ng ating programa. Sa ating pagpapatuloy, tayo'y manalangin. Dakilang Diyos na mapagpala sa lahat o aming Ama sa oras na ito, nagpapasalamat po kami sapagkat muli ang Banal na Espiritu ang nagbigay ng inspirasyon sa bawat isa sa amin upang kami ay tumandaling tumigil sa aming mga kabalahan, sa ating mga gawain upang maglaan ng oras at panahon na tuklasin at maranasan ang kapangyarihan ng inyong biyaya. Kami po ay mag-aaral, kaya nilingkuhan namin, Ama, ng Banal na Espiritu ang siyang magbukas ng ating pangunawa upang sa paksa na aming pag-aaralan, ito po ay maunawaan namin at higit sa lahat, magkaparoon ng kapangyarihan sa aming mga buhay. Pagpalain niyo po ang lingkod ni Pastor Epi Villarreal, nawa ang katalinuhan ng langit, ang kanyang mararanasan upang sa kanyang pagpapahayag kayo lamang ang siyang maluwalhati. Maraming salamat, Ama, sa inyong patuloy pagdinig sa aming langit. Alang-alang pong lahat sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. And Part, di ko na patatagalin pa. Ano yung ating pag-aaralan sa gabing ito? Yung ilahad sa oras na ito. Okay, thank you, Part. Ang ating pag-aaral ay katatlong bahagi ng investigative judgment or pre-advent judgment. Pangatlong bahagi na ito. Yung unang bahagi, pinag-aralan natin na merong 3 phases ng judgment. Merong trial, merong verdict, yung desisyon ng judge, at isasagawa, verdict ng judge. Yun, ano? Ngayon, last Thursday, pinag-aralan naman natin yung objective facts of the judgment. Hindi pa tayo nag-exist sa na. Weng, magandang gabi dyan from Lutukan. Si Annabel pala, sorry, hindi siya galing from Greece. Galing siya ng Kuwait. Pero taga Masbate ito. Parang mga barkada natin to sa Masbate. At least yung parents, yung family nila. Kasama natin, Part Rafi, si Part Ronnie. Nakikinig yan. Part Ronnie, magpagaling ka na dyan. Oh, no? At yung ating mga classmates, yan, Milagros, Masbate ito. Sila Sister Mirna, Dr. Lero. So, greetings at mapagpalang oras sa ating pag-aaral. Tuloy natin, Part, no?
Ito yung napag-aralan natin dati. Parang first part, judgment, merong three phases. The trial, the verdict, and the execution. Ang haharap sa trial si Jesus, Ancient of Days, mga manonood yung mga angels. Tapos yung decision ng judge ay ibibigay yung hatol, pabor sa kanyang mga banal. So hindi nakakatakot yung judgment, mga kapatid, ha? Yan ang tatandaan natin. Ngayon, last Thursday, napag-aralan natin yung objective facts na binanggit ko kanina na meron na ginawa ang Diyos laban sa kaaway, pabor sa atin, at ito ay mabuting balita para sa atin. Ngayong gabi, ang focus natin ay yung mga objections for Rafi. Kung ang kaligtasan natin o iniligtas tayo ng biyaya lamang, bakit kinakailangan pa ang magkaroon ng hukom? Ito yung teaching ng Bible na pag hindi naintindihan, kung ang mindset natin ay nasa mindset lang kung anong side ng ating denomination, ang pinoproduce nito takot sa mga tao. Pero by the grace of God, we are not better than anybody else. Really, the Holy Spirit is working para ipaabot na ang judgment na ito, ang investigative judgment is part and parcel of the good news. Mabuting balita, hindi siya mabuting payo. Kaya natin rin record talaga ito, part, alam mo, habang nagre-review ako noon ng mga ibang pag-aaral. Marami tayong mga kapatid na nasa abroad na hindi talaga sila nakakapagsimba. So ito yung pagkakataon nila, nakikinig sila ng mga ganito, praise God, purihin ang Panginoon. Tapos meron naman tayong Chip J Ministry, kaya lang medyo solid Cebuano or Bisaya ang salita na to. So sa mga Bisaya is favorable. Pero at least marami mga ministry na nangyayari. So ito, by the grace of God, na makatulong sa ating mga kapatid na nasa abroad na hindi nakakasimba, pero mabigyan sila ng masustansyang pagkain. Okay? So ngayon, si Brother Manding kasama natin ngayon. Focus natin ngayon, objections. Tapos, alam naman ng Diyos kung sino ang naniniwala sa Kanya, kung sino ang bayan niya. Babasahin natin yan mamaya part. I-prepare mo lang yung 2 Timothy chapter 2 verse 19 saka 1 Peter 4 verse 17. Okay? Ngayon, objections. Ayan na. Tingnan natin itong dalawang verses, mga kapatid. Sa Ephesians chapter 2 verse 8, sabi ni Pablo, by grace, you are saved. Okay? Ngayon, pag tinignan naman natin yung kabila nito, God will bring every deed into judgment with every secret thing, whether good or evil. Ito yung nagpo-produce ng takot sa tao kasi alam naman natin na ang kasalanan nagbibigay ng kahihiyan. So, pag na-expose yung kasalanan, syempre nakakahiya. So, pag may nagawa tayo, sikreto lang, Rafi, di ba? Ngayon, ang iniisip kasi natin dito na sikreto, yung kasalanan na nangyari. Yung sinasabi ng Panginoon dito na every secret thing, ano yung nasa puso natin sa paglilingkod natin sa Panginoon. Yan ang secret thing dito na darating sa judgment. Yung ating classmate, medyo mag-aaga pa tayo ngayon, kaya kasama natin si Robert, si Bonso, Rituya, ano? Ngayon ko lang nakita, na-open ko yung screen. So, ito yung tanong. Kung ligtas tayo sa biyaya ng Panginoon, bakit meron pang judgment? Ang Bible, mga kapatid, punong-puno ng tinatawag na paradox. Yung pag tiningnan mo lang sa una, sa taas, para siyang nag-aaway. Biro mo, iniligtas ka ng biyaya, tapos hahatulan ka. Mali kasi yung approach natin, mga kapatid. We must be honest. Mali talaga yung approach natin ng judgment. Parang sa judgment, haharap ka sa Panginoon, doon ka palang ika-qualify ng Diyos kung ikaw ay maliligtas o hindi. So ngayong gabi, by the grace of God, tingnan natin kung
makakontribute tayo ng liwanag sa halip na takot. Ano? So we are continually looking and studying judgment in the light of the everlasting gospel. Bigyan ko kayo ng example mga kapatid kung anong ibig sabihin ng paradox. Partrafe, meron tayong paradoxical problem. Ikaw lang ang pwede kong marinig, mag-react nito. Pero yung mga nakikinig sa atin, pwede silang mag-comment doon. Ano? Yan, Partrafe, ano nakikita mo dyan? Sa Tagalog. Sa English, triangle yan. Sa Triangle. Tagalog yan. Ha? Ano Triangle. sa Tagalog, ano yan? Parisukat. Tatsulok. Ha? Di ba Parisukat. Kala ko, tatsulok yan. Ha? Tatulok nga. Pareso Nagkatuwa ko, kasi square yun. Okay. Ito, ano naman ang nakikita mo dyan, Partrafe? Ha? Tatsulok din, di ba? Hindi yan palisukat. Tatulok. Oh, Oh, inverted. tatsulok. Ano ang kaibahan ng dalawang yan? Mag-usap na tayong dalawa. Anong kaibahan ng dalawang yan? Magkaiba yung kulay. Kulay. Ano pa? Magkaiba yung tayo. Yung tayo. Ano pa? O ba yan? Hindi mo nakikita? Wala na. Gusto mo sabihin ko sa'yo? Sige. Yung isa nasa kanan, yung isa nasa kaliwa. Tama? You got me there. Oh. Yeah, So, tama. yun ang paradox. Parang akala mo magkalaban pero hindi. Oh, iba ang kulay pero pareho ang shape niya. Isang parisukat. Yan, oo. Yan ang sinasabi ko. Ito naman, ito para isa pa. Mga kapatid, dyan sa mga nanonood, mag-comment kayo dyan para live yung interaction natin. Ano? Ano ang nakikita nyo dyan? Ikaw, Partrafe, ano nakikita mo? Tiyasa ng chess ba yan? O Ha? yung ano ba tawag dito? Tiyasa ng chess. Yung sa chess? Hindi, ano pa tawag dito? Yung may buhangin na parang Flower vase? kopa. Parang vase Kopa, siya, vase. kopa pala. Oo. Ha? Ano Vase. nakikita mo? Vase o mukha? Mukha. Mukha ng tao. Di ba? Ngayon, Dalawa eh. pag tinignan mo yung tunay na picture, base talaga yan. Tama yung sabi mo. Kaya lang yung Base. pagkaguhit niya, yung pagka-design niya, dito sa gilid, nagpo-produce siya ng mukha ng tao. Kaya dito sa kabila, mag-aaway yung mga tao. Hindi, mukha yan ng tao. Yung iba naman, hindi, base yan. Sinong tama? Parehong tama. Parehong tama. Iba lang yung nagiging focus. Pero dapat yan kompleto. Yan ang titingnan natin ngayong gabi, ang pagiging balance ng saved by grace and judged by the law. Okay? Isa pa. Ikaw pa ha, titingnan mo itong picture na susunod. Kayo mga kapatid, titingnan yung picture na susunod. Sa mga Mag-react ako taga-Milagro. sila sa chat box. Oh. Ayan. Dalawang mukha ng tao. Magkaharap. Thank you. Hindi ko makita. Okay. Ano sabi dyan, Part? Oh. Dalawang mukha daw ng tao. Weng, nakita mo yon kanina, dalawang mukha ng tao. Anino kasi ito, black and white. Pag linagayan mo na ng kulay, yung tunay na picture, doon mo makita, base pala yan. Pero dyan na Pero base, tama naman, may mukha. pareho sila tama. Walang mali talaga sa answer. Pag mag-answer ka ng mukha lang ng tao, kulang. Pag mag-answer ka naman ng base, wala yung mukha, kulang din. Kulang din. Oh. So, kumpleto talaga ang Bible. Kaya masarap mag-aral mga kapatid at nakaka-excite. Pero, ang kailangan natin maiplastada dito at maibigay sa ating mga kapatid na matanggal yung takot sa judgment at mapalitan ng kagalakan at pag-asa na ang judgment, ang hukom, ang hatol ay hindi laban sa atin bagkus ito ay pabor sa atin. Laban lang ito sa kaaway, sa Little Horn. Okay, salamat sa inyong interaction. Ikaw, Part, ikaw ang magiging model dito, Part, ha? Huwag kang mag-advance. Ikaw yung actual na estudyante ngayon. Magkaklase tayo. Bibigay ko yung picture, ha? Ano ang nakikita mo Okay. dito sa picture? Huwag kang
Ano nakikita mo dyan? Mga kapatid, ano nakikita nyo? Kung sa cellphone kayo, baka maliit, pero ano nakikita nyo? Chopper Trapi, Dalawang matanda. dalawang matanda. Siyempre, para siya mag-asawa, no? Ah, Yan. Yun din ang una kong nakita. Kayong mga kapatid, ano nakikita nyo dito? dalawang senior citizen. No. Pareho pala tayo nakita, part. Ngayon, titingnan natin yung full blown picture. Picture. Isusulat yung mga kapatid kung kaya nyo isulat, ha? Ano yung nakikita nyo doon sa dalawang matanda? Ikaw, Sa part gitna Rafi. nila ay may Dalawang matanda sa ba gitna yung... nila at may hindi, babae at lalaki na hinaharana ng lalaki yung babae. Oh, nag-iba na ngayon Tinutugtugan. ikaw. Nag-iba ka na, no? Ako naman, nag-iba rin. Kanina ang nakita ko, dalawang matanda naghaharap. Nung pinalapit ko na yung picture, nag-iba na yung mind ko kasi nakita ko dalawang Meksikano. Yun din ang nakita mo, part, no? Ah, Yun, tumutugtog ng gitara. yan, oo. Tapos Tapos, may kopas sa gitna nila. wow. Hagdan yan, Brad. Hagdan. Yung isang Meksikano, may dalang banga. Gitara. Yung isang Meksikano, gitara nakasombrero. Nanonood yung Yung isa babae. pa nga. Oh. Yung sa taas, ilaw yan. Tapos yung aninag ng ilaw, nakabara kasi yung dalawang siko nila eh. So nagmukha silang ilong. Pero actually, hagdan yan doon sa... Oo. Kita niyo mga kapatid? Tapos may babae sa pinto. Pinto ba yun? Bintana. Oo. Ito, babae, nasa pinto. Sumisilip kasi naghaharana yung mga Meksikano sa kanya. So mga kapatid, ito ay illustration na pag tiningnan mo sa malayo, iba. Kita nyo? Pero pag tiningnan mo yung detail, iba naman. Kaya titingnan talaga natin yung buong teaching ng Bible Mabuo. tungo sa judgment. Okay? So I hope nakita na natin yung point. By the way, sa mga ngayon lang naka-attend, ang ating Bible study ay dalawang bahagi. Webes, 8:30, discover the power of God's grace. Nandito na, discover, experience the power of God's grace. At ngayon, nandito na tayo sa prophecy in the light of the gospel. Pag Sunday, 7:30, dyan sa Pilipinas, ng gabi, ay nakafocus tayo sa prophecy ni Daniel, ganun pa rin in the light of the gospel. Daniel 11 na tayo sa Sunday. Second part. Okay? Ngayon, titingnan natin part, Rafi, itong tinatawag na paradoxical problem. Bakit paradoxical problem? Kasi ganito. Merong grupo ng talata sa Bible na tiyak na nagtuturo na tayo ay inaring ganap o iniligtas sa magitan ng biyaya sa magitan ng pananampalataya. We are saved by grace through faith. Ano? Romans chapter, yan, titingnan natin yan isa-isa, ang verse. Ngayon, the same Bible, the same author na inspired ng Holy Spirit, siyempre ang author nito, ang Panginoon, in-inspired niya, through the Holy Spirit, in-inspired niya yung mga different writers. Yun ang nakalagay doon. But Rafi, we will be judged by works. So ngayon, ang ibang grupo ng mananampalataya, ang pinanghahawakan lang nila yung letter A. Oh, praise the Lord, hallelujah. Puri ng Panginoon na hindi dahil sa ating gawa, kundi dahil sa kanyang biyaya, tinanggap natin sa pananampalataya, iniligtas niya tayo. Totoo yan. Pero kalahating katotohanan lang yan. Meron namang grupo, palagay ko part, dito tayo sa pangalawang grupo. Diyan tayo sa second. Talagang dinidiin natin, hahatulan tayo. Totoo yan, hahatulan talaga tayo sa ating gawa. So ngayon, alam naman natin na walang ni isa sa atin
na gumagawa ng mabuti. Kung meron mang kabutihan yung gawa natin, yun ay polluted ng sarili, Polluted. 'di ba? Yung driven by self. So ay karumaldumal yun sa Panginoon. O isa-isahin natin yan part kung meron ka ng Bible diyan. Dito muna tayo sa justification by faith. Romans chapter 3 verses 20 to 28. Yan. Aklat ng Therefore, Roma, Kapitulo 3, ang talata ay 20 hanggang 28. Sabi rito, sapagkat sa pamagitan ng mga gawa ng kautusan oh. ay walang tao na ituturing na ganap sa Mm. paningin niya, sapagkat sa pamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng masama. Yan. So kung sumusunod ka sa kautusan, ito pala ay nagpapakilala lang kung ano ang kasalanan. Verse 28 part. Verse 28, sapagkat pinaninindigan natin na ang tao ay itinuturing na ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Yan. Pag binasa natin ito at itinuro natin ito, immediately ko-conclude kagad ang karamihan natin mga kapatid na makakapakinig nito. Ha? Ibig sabihin wala nang kautusan kasi yun ang orientation natin. Pag narinig natin na tayo ay linigtas ng biyaya sa magitan ng pananampalataya, automatic parang ang preaching natin o teaching, tinatanggal kaagad ang kautusan. Pero hindi Pinabaliwala natin natin yung kautusan. parang ganun. Pero yan ang sabi ng Bible eh. Pero walang sinabi dito na tinanggal yung kautusan. Ibig sabihin, kung tayo ay gagawa at susunod sa utos lamang, hindi tayo pwedeng iligtas o iaring ganap. Dahil ang pag-aring ganap ng Diyos ay kanyang panukala sa loobin na tayo ay kanyang iaring ganap sa magitan ng kanyang biyaya lamang. Okay? Romans chapter 4 verse 5 talking about Abraham. Rafi. Binibigyan ng DNA Pablo dito si Abraham, pero dito sa verse 5 tingnan natin. Okay, Romans chapter 4 verse 5. Ngunit sa kanya na hindi gumagawa, kundi sumasampalataya sa kanya na umaaring ganap sa masamang tao, ang kanyang pananampalataya ay itinuturing na katuwiran. Yan. Halimbawa, si Abraham, tayo, makasalanan tayo eh. So hindi yung pagsunod sa kautusan, kung hindi ang pagtitiwala sa kanya. Binigyan ko ng din ito part, Rafi, na pag magtiwala tayo sa Diyos, anong klaseng Diyos itong pinapaniwalaan natin? Naniniwala ako sa Diyos. Ano yung Diyos na pinapaniwalaan natin dito sa verse na ito? Siya yung Diyos na umaaring ganap kanino? Sa hindi makadiyos. Yan ba yung sa translation mo, Part Rafi? Umaaring ganap sa masamang tao, Sa masamang tao. sa ungodly. Nasa sa expression natin diyan sa Pilipinas, nasaan yung hostisya? Biro mo Diyos na banal, iaring ganap niya yung masamang tao. Pag lahat naman tayo masama, lahat tayo makasalanan. Kaya lang, ang sabi ng Bible, tayo mga makasalanan, pag tayo ay sumampalataya sa Kanya na hindi lang tayo sasampalataya sa Diyos, kung hindi Diyos na nag-aaring ganap sa mga masamang tao. So yun dapat ang maintindihan natin. Dito sa verse na to, binibigyan na kaagad tayo ng pag-asa na sa kabila ng ating pagiging masama at pagiging makasalanan, ang Diyos natin ang nag-aaring ganap sa atin. Pero sa Bible, kahit saang hukumang ka pupunta, hindi pwedeng iaring ganap yung guilty. Pabasa nga part ng Deuteronomy chapter 25 verse 1. Encourage natin yung mga kapatid natin, mga classmates, katabi niyo yung Bible niyo para itong Bible study natin hindi dito kwento ng speaker, kung hindi dadalhin kayo sa Word of God para kayo mismo makita niyo, ito pala yon. Romans Deuteronomy chapter 25 verse 1. verse 1, Kung magkakaroon ng usapin ang mga tao at sila'y pumunta sa hukuman at sila'y hahatulan, kanilang pawawalang sala ang matuwid at
parurusahan ang salarin. Anong gagawin sa matuwid? Papawalang sala. Papawalang sala, Pero pag nag i-acquit, pero pag nagkasala talaga, anong gagawin? sisentensyahan. Ngayon, itong verse na ito, sumasang-ayon ba ito sa the same Bible, Deuteronomy chapter 25 verse 1? Parang sumasalungat. Sumasalungat, di ba? So dapat Opo. liliwanagin Dapat natin yan, hahatin. na hindi ito nagsasalungat. Doon sa inyo mga kapatid na merong nasundan nyo itong, ewan ko per traffic kung na-save natin yung mga presentations natin, yung 2 Adams. Na-save ba yan sa YouTube? Nasa YouTube. Oo. Mga kapatid, ang Diyos ay hustisya, so hindi niya pwedeng kontrahin yung kanyang sarili. Okay, yan ang iplastada natin ngayon part kasi, oo nga no, bakit? Ang dating natin part, parang nagtuturo tayo ng confusion. Liliwanagin natin yan mga kapatid. Lahat ng mga nakaka-confuse dito sa Bible, bubuksan natin yan at pag-aralan natin kasi ang teacher natin hindi si Kuya Epi, kung hindi ang Holy Spirit. Saan kukuha ng liwanag ang Holy Spirit? Mismo sa Word of God. Kaya napakahalagang mag-aral ng Bible. Lalo na yung Sabbath School lesson natin ngayon, importante yan. Huwag niyong iwalang bahala na, total may magtuturo naman sa Sabado, hindi na ako mag-aaral. Pag-aralan nyo, lahat ng mga verses na linagay dyan, puntahan nyo mga kapatid. Okay, so ito naman, advance tayo, Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Efeso Kapitulo 2, ang talata ay 8 at saka 9. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Yan, pansinin niyo mga Verse kapatid. 9. Sandali lang part. Yung biyaya na nagligtas sa atin at yung kasangkapan ng pananampalataya upang maranasan natin ito na biyayang nagligtas ay hindi galing sa atin. Ito ay kaloob ng Diyos. Pag sinabing kaloob, hindi natin binili, hindi natin hiningi. Siya mismo ang nagkusang magbigay sa atin. Ulitin ko ha. Kasi itong biyaya, akala natin ang biyaya galing sa Diyos, yung pananampalataya galing sa atin. Hindi. Itong biyaya na nagligtas sa atin at kasangkapan na pananampalataya upang maranasan natin ang biyayang nagligtas sa atin ay kaloob ng Diyos. Wala tayong contribution dito. Napag-aralan natin dyan sa justification by faith. Verse 9, part Rapi. Pag may tanong kayo, pakisulat lang mga kapatid ha, para maganda yung discussion natin at pag-aaral. Verse Verse 9. 9. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang Bakit? ang sinuman ay huwag magmalaki. Alam mo, si Pablo bilang teacher of the law, Pharisee siya part. Alam niya, na-discover niya yung experience niya mula ng Saul to Paul. Yung pala, nung si Saul pa siya, lahat ng mga ginagawa niyang mabuti at paglilingkod sa Panginoon, binibigyan niya ng credit hanggang na encounter niya si Jesus sa road of Damascus. Ang nangyari part, nung na-encounter niya si Jesus at doon siya na-convert, doon sa Philippians chapter 3, mababasa niyo mga kapatid, verses 4 to 8 or 4 to 9. Nakasekreto lang pala yung kanyang sarili. Kung paano niya bigyan ng credit yung kanyang sarili. Pero nung nakita niya na si Jesus, lahat ng kanyang religious performance o paglilingkod sa Panginoon, itinuring niyang basura. Masakit yun part. Sabi ni Pablo, I suffer the loss. Merong kasamang sakit sa damdamin na ibawalang bahala natin yung ating mga mabubuting gawa. Pero sabi niya, I suffer the loss for the excellency of Jesus Christ. Mas Sakit sa pakiramdam talaga. masakit sa pakiramdam, oo. Pero nakita niya yung kahalagahan ng importansya ng kagalingan ng ating Panginoon Jesus. Okay, so biyaya tayo iniligtas. Ngayon, ito pa. Titus chapter 3 verse 5. Titus chapter 3 verse 5. Sabi rito, iniligtas niya tayo. Hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan
sa pamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa Na, pamagitan ng Espiritu Santo. okay. So yung paghuhugas, pagbabago, kapanganakan ng pagbagong tao natin, gawain ng banal na espiritu. Ngayon, ang tanong, meron ba tayo part mga ginawang kabutihan? Meron. Kaya lang sabi Meron. dito, oo, ang sabi dito, hindi daw sa ginawa natin. Kung hindi, base sa kanyang awa, dahil siya ay mayaman sa awa, Ephesians chapter 2 verse 4, iniligtas niya tayo. So walang contribution yung laman. Ngayon, pag sinayasat natin ito, Patrapi, masakit ito sa ating damdamin at masakit ito sa ating pride. May ginawa tayo tapos wala palang credit. Ikaw, part, linis ka ng linis ng simbahan. Paayos ka ng paayos ng simbahan. Patayo ka ng patayo ng simbahan. Tapos pagdating ng constituency meeting, hindi ka i-acknowledge. Di ba? Masakit sa Pag pakiramdam. walang gospel, ramdam mo yung sakit. Pero pag may gospel ka na, mag-a-agree ka na yung ginawa pala natin, hindi tayo yun. Kasangkapan, ginamit tayo ng Panginoon. Privilege pala natin yun. Pero yung credit, hindi sa atin. Ano? Wow! Naalala ko nung bago ako dito part sa Amerika, wala pa, nag-aaral ako as nurse's aide. CNA, Certified Nurse's Aide. Yung doktor, katulong niya yung nurse, pero yung nurse, katulong naman niya yung CNA. Ngayon, siyempre wala pa akong sweldo, binigyan ako ng extended credit card ng aking kapatid na doktor, si Raquel. So pwede kong gamitin yung credit card ko, mag-withdraw ako, bibili kung anong gamitin ko. Pero hindi yung pera yun. Yun ay pera niya in-extend sa akin. Nakuha natin mga kapatid. So kung gumagawa tayo ng mabuti, hindi para tayo yun. Holy Spirit reproduce yung katwiran ni Jesus upang kung sino man ang makasalamuhan nating tao, si Jesus ang makita. Pero ang tendency, dahil spiritually blind tayo, Patrapi, kumisan humahanga tayo sa mga speaker, sa mga preachers, parang na-idolize natin sila, nakakalimutan natin na sila pala ay kasangkapan lang ng Diyos. Dapat maliwanag sa atin yan mga kapatid, ano? Na kung merong magagaling mag-speaker, kumanta, kung ano man magawain, whatever we do, eat or drink or whatever we do it all for the glory of God. Ang kaluwalhatian, ang puri ay sa Panginoon. Okay? Sana maliwanag ito sa atin mga kapatid. Isa pa, Patrapi, Galatians 2:16. Tatlong beses inulit ni Pablo dito kung ano ang kalagayan natin. Galatians 2:16. Galatia Kapitulo 2, ang talata ay 16. Oh. Sabi rito, at nalalaman natin na ang tao ay hindi inaaring ganap sa pamagitan ng mga gawa ng kautusan. Yan. So, meron na tayo maliwanag na point dito na ang tao, ang sino ang tao, hindi inaaring ganap sa pamagitan ng kautusan. Kung hindi, ano part? Kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesus Kristo. At tayo ay sumasampalataya kay Kristo Jesus upang ariing ganap sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa pamagitan ng mga gawa ng kautusan. Bakit daw? Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay hindi aariing ganap ang sinumang laman. Kita niyo mga kapatid, 3 beses inulit ni Pablo dito na walang sino mang tao o laman na iaarang ganap sa pamamagitan ng gawa ng kautusan. Kung hindi sa pamanampalataya ni Kristo. Nakita nyo? Kasi kaloob nga yung pananampalataya. Ngayon, yung pananampalataya ni Kristo na nagligtas sa atin, pag narinig natin at tinanggap natin ito, doon na tayo maniniwala sa Kanya. Yung paniniwala natin sa Kanya, liliwanagan natin Rapi itong verse na to, ano? Hindi tayo iniligtas ng Diyos dahil naniwala tayo sa Kanya. Yung paniniwala natin sa Kanya, tinanggap natin, sinasampalatayanan natin na iniligtas na niya
tayo. Ano pa, Rafi, meron ka bang comment dito sa verse na to? Kasi ikaw ang medyo mas malapit sa Tagalog. Alam mo naman yung Tagalog ko, hiniram lang na Tagalog. Hindi to sariling dila. Oh, basta malinaw yung sabi ni Pablo diyan, wala tayong dapat ipagyabang. Oh, amen. At Oh, syempre, ang pananampalataya natin kay Kristo ay resulta ng kaloob ng kanyang oh, pananampalataya na nagligtas sa atin. Maliwanag po ba tama. ito, mga kapatid? Oh, by the grace of God. Sana na nai-enjoy natin yung ating pag-aaral. Sunod tayo, isa pa. Galatians chapter 2 verses pa ito sa Galatians. Matrapi. Say verse 11. Ngayon ay maliwanag na. Ngayon ay maliwanag na walang sino mang inaaring ganap sa harapan ng Diyos sa pamagitan ng kautusan, sapagkat ang matuwid ay mabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Yan. Ito So part ay binigyan ng diin ni Pablo yung diniin ni Pablo dito sa 3:11 yung sinabi niya sa verse 2, chapter 2 verse 16. Yan. Oo. Sabi niya ngayon ay maliwanag na. Oo. Grabe, no? Ang ganda pala nito. Hinango ito sa Habakuk chapter 2 verse 4, Patrapi, na ito ay pinapahayag, pinapakita na actually ang meaning nito, siyang ginawang matuwid ay namumuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Ngayon, baka merong mga tao na sasabihin niya, hindi, sa pananampalataya, hindi lang pananampalataya kundi sa gawa. So, i-contribute yung gawa. O kumisan, pinagdidiinan na yung gawa lang, kaya gumawa ako ng ganito, doon ako iniligtas ni Lord. Anong sabi ni Pablo sa verse 4 ng chapter 5, part Rapi? Chapter 5 Halimbawa, verse 4 na aklat ng Galatia. hmm, Kayo'y hiwalay kay Kristo. Kayong mga nagnanais aariing ganap sa pamagitan ng kautusan, nahulog kayo mula sa biyaya. yan. Pag diniin pala natin na, hindi, talagang kailangan iaring ganap ako ni Lord dahil gumagawa ako sumusunod ako sa Kanya eh. Ano daw ang kalagayan natin? Tayo ay Hiwalay nahulog. kay Kristo Hiwalay sa at Panginoon. hiwalay kay Kristo. Yan ang dito, linastada natin yung isang grupo ng mga talata ay buong pinagdidiinan ang turo na ang ating kaligtasan na nararanasan natin ngayon at mararanasan pa, ito ay sa magitan ng biyaya ng Diyos at mararanasan natin sa magitan ng pananampalataya. Okay? So, agree tayo dito. Ikaw, part, agree ka dyan? Agree. Yan, okay. Sabi ng Bible Pumunta naman tayo sa isang grupo ng mga Bible verses na tayo ay hahatulan sa magitan ng gawa. Si Jesus mismo ito, nagsasalita, Mark 16:27, part Rafi. Matthew 16:27. Matthew Mabuti. chapter 16 verse Mabuti linalagay ni Rico yung verse dyan sa screen. Matthew chapter 16 verse 27. Sabi ng ating Panginoon Jesus mismo, galing sa bibig niya mismo. Sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel sa kaluwalhatian at ng kanyang ama, at kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Kailan mangyayari ito, part? Second Sa coming, di second ba? coming. So yung judgment ng pagbigay ng reward, hindi doon sa langit, sa pagdating ni Jesus. Di ba? Yan. Ngayon, Liwanag. akala ko iniligtas tayo ng biyaya. Pagdating ni Jesus, ibibigay niya yung reward sang-ayon sa kanyang ginawa. Mga kapatid, huwag tayong ma-confuse sa reward at gift. Yung gift na nagligtas sa atin, mamaya natin explain. Pasarapin muna natin ito, part. Yung reward, gantimpala o ganti. Oo. Basta wag tayong ma-confuse
sa gantimpala at sa kaloob. Okay? Oh. Ang problema lang dito nakikita ko pa Rafi, kasi tuturuan tayo na magsumikap. Ay maririnig mo yan sa Mm. Bisaya, ang tawag diyan magtalinguha. Ano? Magtalinguha ra yun ta. Oh, sa Tagalog, magsumikap lang talaga tayo para makamta natin yung gantimpalang yan. Ano ang papel ng kaloob? Makipagigantimpala. So hindi natin kailangan ng kaloob ng Diyos, yung regalo. Gumawa na lang tayo. Kung ano man yung ginawa natin, may reward si Jesus. Mga kapatid, ito yung nagiging problema ko minsan kasi ang focus natin doon sa reward. So, uunawain natin yan mamaya, ha? Oh, si Jesus pa rin ito dito naman sa account ni John. Patrapi. John 5:28 and 29. John 5, 28 and 29. Hmm. Huwag niyong ipagtaka ito, sapagkat dumarating ang oras ng lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig. Yan, Verse napag-aralan 29. natin yan sa kaninong tinig ito? Kay Michael the Archangel yan, di ba? Si Ah, Jesus. mm. Okay. Tapos, At magsisilabas ang mga gumagawa ng mabuti mm, ay tutungo sa pagkabuhay na muli sa buhay. mm, At ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. yan. Ang problema dito sa verse na ito, mga kapatid, Patrapi, pagdating ni Jesus, nandiyan kaagad yung dalawang resurrection? Hindi. Magkaiba. O, huwag tayo ma-confuse, mga kapatid. Kahit nandyan yan sa isang verse, magkaiba ang timing yan. Magkaiba Yung, yung yung sinasabi ni Jesus na siyang chronological order. Magkaiba yan. Oo. Resurrection unto life, yan yung sa second coming ni Jesus Christ. At yung mga gumawa ng masama, mare-resurrect din sila, pero sa everlasting death. Damnation. Ngayon, ang tanong dito, Patrapi, bakit i-resurrect pa ni Jesus? Ay, binuhay na nga, tapos ilalagay pa rin sila sa hatol. Kasi nga mga kapatid, ang kamatayan dito sa mundo ay tulog. So lahat yan natutulog bilang consequence ng kasalanan. Yung resurrection to life, first resurrection, second resurrection yung have done evil. Ang problema isa pang problema dito, Patrapi, ay gawa na lang tayo ng mabuti. So nasaan na yung biyaya? Hindi na natin kailangan si Jesus. Kaya karamihan ng turo natin, puro nakafocus sa atin anong gagawin natin. Hmm. Sinong mali dito, si Jesus o yung ating pag-unawa? Siyempre yung ating. Pag-unawa. Oh, kaya dapat liwanagin ito mamaya. Ano ito? Saan nanggagaling yung paggawa ng mabuti? Okay. Tuloy tayo mga kapatid, ha? 1 Corinthians chapter 4 verse 5. 1 Corinthians chapter 4, verse 5. Hmm. Kaya't huwag muna kayong humatol ng anuman nang wala pa sa panahon. Hanggang sa dumating ang Panginoon, Hmm. siya ang magdadala sa liwanag sa mga bagay na sa ngayon ay nakatago sa kadiliman at ibubunyag ang layunin ng mga puso. Hmm. Kung magkagayon, ang bawat isa ay tatanggap ng papuri mula sa Diyos. Sandali lang, ha? Nakita niyo yung tinasabi dito na nakatago sa dilim? Oh. Pag sinabi nakatago sa dilim, ang pinapoint dito ni Pablo, yung intention ng puso. Maliwanag dito bring to light the hidden things of darkness and will make manifest the counsels of the heart. Kung anong ang nasa kalooban, i-expose ng Panginoon. Tingnan niyo mga kapatid, yung mindset natin na titingnan ng Diyos kung masama o hindi, dito maliliwanagan tayo kasi kung ano man linalaman sa puso natin, i-expose ng Panginoon
Tapos, pagkatapos ng exposure, anong kasunod? Tatanggap ng ano? Ng puri galing sa Diyos. Dapat masipilya natin ito, yung mindset natin na haharap tayo sa Diyos kasi titingnan ng Diyos kung qualified ba tayo maligtas o hindi. Titingnan, ang ibig sabihin nito mga kapatid, itong last three verses natin, makasunod na verses na babasahin. Ang tawag nito, Part Rafi, ay accounting. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng mga bagay. Pag magkita na tayo, dahil mga katiwala tayo, magkakaroon ng accounting. Hindi ito qualification kung ligtas tayo o hindi. Yung pagharap natin sa Magsusulit Panginoon. pala tayo, Bart. Magsusulit, oo. Magsusulit. Oo, yan. Parang yung binigyan ng mga kaloob. Yan. Talinghaga ng mga talento. Mm-mm. Yan. Salamat, Part Rafi, pagsusulit. Yan. Kita natin? Yan ang ano, kasi hindi tayo pwedeng harap sa Diyos tapos doon pa lang niya tayo hatulan kung ligtas o hindi. Ilinigtas na nga tayo ng biyaya. So, ibig sabihin, yung biyayang yon may gagawin sa atin. O ito, 2 Corinthians 5:10. Part Rafi. 2 Korinto, Kapitulo 5, ang talata ay Gis. Sabi rito, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo Hmm. upang sapat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. May ginawa daw tayo sa ating katawan. So haharap, magkakaroon ng accounting, pagsusulit. Part Rafi, pwedeng pabasa, balik, wala dito sa screen natin, pero basahin natin yung 1 Corinthians chapter 3 verses 14, 12, 13, and 14 hanggang 15. Pero Okay, yung sabi 15, rito sa unong Go ahead. 15, Mag-umpisa sabi tayo rito ng sa 13. 1 Corinthians 3, okay, 13, 1 14. Korinto Kapitulo 3, talatang 13 hanggang 15. Ah. Tama? Mm. Ang gawa ng bawat isa ay mahahayag sapagkat ang araw ang sabi rito Sige. sa 13, ang gawa ng bawat isa ay mahahayag Yan. sapagkat ang araw ang magbubunyag nito. Mhm. Sapagkat ito ay mahahayag sa pamagitan ng apoy at ang apoy ang susubok kung anong uri ng gawain ang ginawa ng bawat Wow. isa. So para siya nakakatakot, ano? Ngayon, ang Oo. controversial dito, pag hindi tama yung pag-uisip natin at hindi magsusurrender yung isip natin, titingnan na naman natin, mali na naman yung Bible. Tingnan mo nga yung verse 15, part. 14 and 15. Kung ang gawa ng sinumang tao na kanyang itinayo sa ibabaw ay mananatili, siya ay tatanggap ng gantimpala. 15. Tatanggap pa rin. Oh. Kung ang gawa ng sinumang tao ay matupok, siya ay malulugi, bagamat siya ay maliligtas, ngunit tanging sa pamamagitan ng apoy. Oh, kita mo? Magkakaroon ng sunog. Yung mga ginawa natin na hindi tama, anong susunugin dyan, part? Yung mga gawa, susunugin. Tapos, matutupok. Oo. Siya ay malulugi. Kapag nasunog daw yung ginawa natin, magkakaroon ng kalugihan. Pero anong ending? Pero, meron siyang bagaman. Sabi rito, sa verse 15, ulitin ko, kung ang gawa ng sinumang tao ay matupok, siya ay malulugi. Okay. Bagaman siya ay maliligtas. Kita niyo yun, mga kapatid? Lugi siya, pero may kaligtasan siya. Oo. So, yan ang purpose ng judgment, mga kapatid, pagsusulit. Di ba, pag nagpasaway tayo sa ating magulang, siyempre, pagagalitan saan mo, paano mo ginamit yung pera, bakit naubos ka agad yung allowance mo?
Pero hindi yung rejection na bilang magulang at anak. Itatanong lang ng magulang kasi pinaghirapan nila yung pera, tapos iwawaldas lang natin sa barkada, panood ng sine o kakain sa, di ba? Oh, pero hindi tumigil yung pagiging anak. Ito yung judgment pagharap natin sa ating Panginoon Jesus. So kung maghahanda tayo sa judgment, ngayon pa lang, tinatanggap na natin ang banal na espiritu na siya ang patuloy gumagawa at nagre-reproduce ng buhay ni Kristo para masaya. Doon sa mga tumanggap kay Kristo at hindi namumuhay sa yung kanyang kalooban, magkakaroon talaga ng hindi magandang karanasan. Pero ang pag-asa dito, Partrapi, ay siya mismo ay maliligtas. Oo. So sasabihin, Brother Epi, baka tinuturo mo. So ibig sabihin nito, Brother Epi, magpatuloy tayo sa kasalanan dahil hindi kasalanan yung pinag-uusapan doon, mga kapatid. Pinag-uusapan doon, anong Gawa, buhay ang tinasakabuhayan natin sa ngayon sa kalooban ni Lord o sa ngayon sa mga programa gawa natin. natin. Oo. Kaya merong paglilitis. Okay, isa pa. Romans chapter 14 verse 10. Kasi masyado tayo judgmental, parang feeling natin, tayo lang yung qualified ng langit. Yung ibang mga kapatid natin, sa simbahan o sa dugo, parang wala Ibang silang kaligtasan. denomination. Oh, ganyan yung mindset ng mga Hudyo nung panahon eh. So anong sabi ni Pablo dito? Romans 14 verse 10. Romans chapter 14 verse 10. Hmm. At ikaw, bakit mo hinahatulan ang iyong kapatid? Hmm. O ikaw naman, bakit hinahamak mo ang iyong kapatid? Hmm. Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Oh. Diyos. Oh. Kita mo? Naharap tayo sa hukuman. Pero hindi ito about salvation. Ito ay spiritual growth natin. Ano ang lifestyle natin bilang mga katiwala ng Diyos. Okay? Oh, last part. Alam natin na pagdating ni Jesus, meron siyang reward na ibibigay sa atin. Last verse dito sa mga reward na ito, Partrapi. Revelation 22 verse 12. Aklat ng Apokalipsis sa Tagalog, Kapitulo 22, ang talata ay 12. Hmm. Ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala Hmm. upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Okay, part. Sino ang may gantimpala? Si Jesus, Kanino yung gantimpalang yan? ibibigay sa lahat ng mga tao Bago niya ibigay, kanino yung gantimpalang yan? kanya. Sino nagmamayari ng gantimpala yan? Siya. Bakit? Siya Siya. yung nanagumpay eh. Parang merong message yata. Kay Ah, Kwanyan, kay Robert okay. Retuya. Mamaya na Sa akala ko chat may box natin sa Zoom. Oo. Mamaya natin basahin yan. So ang may gantimpala mismo si Jesus dahil siya yung nanagumpay sa laban. Pero ang maganda dito, Patrapi, yung tagumpay ni Jesus, tayo rin ang nabe-benefit. Parang Manny Pacquiao, pag nanalo si Pacquiao, akala mo tayong mga nanonood, akala mo nakikipagsuntukan din. Pero actually si Manny Pacquiao yung nabogbog doon. Pero kaya nga lang, napanagumpayan niya. Kaya si Jesus bilang ating tagumpay, ito yung grabe si Jesus, wala talagang selfish motive. Siya yung nanagumpay, siya yung may gantimpala. Pagdating niya, kanino niya ibibigay? Sa atin. Sa bawat tao ayon Oh, sa kanilang halimbawa, ginawa. Patrapi, pagdating ni Jesus, may dalang electric scooter sa akin. Ano sa palagay mo feeling ko na mayroong electric scooter si Jesus para sa akin? Masaya, siyempre. Saya, oo. Ay dalawa tayong naglilingkod. Ang binigay sa iyo ni Jesus, Tesla. Oh, Sobrang saya ko noon. oh. Parehong sasakyan yan. Pero depende nga sa ginawa natin. Yun ang paglilitis, mga kapatid. Bibigyan niya tayo ng gantimpala. Hindi Kanya-kanyang ililigtas. gantimpala. Oo. O ngayon, sabihin mo pa, Traffic Park, Epi, tupiin mo na yung electric bike mo, sakay na tayo dito sa Tesla. O magkasama pa rin tayo. Di ba? Oo. Ngayon, merong Mutual mga daan benefit. na, merong mga daan na makitid, hindi kakasya yung Tesla, ilalabas natin yung scooter, sasakay ka naman sa likod ko.
So Ah, working together mga kapatid. Nakuha natin? amen. Ah, Good news. Lord Good talaga. news pala yung paghuhukom, no? Yung judge Oo, good by news. works. O ngayon, lahat ng binasa natin dito sa judged by works and saved or justified by grace, and saved by grace and justified by faith. Di ba parang nag-aaway siya, Part Rafi? Nakita mo? Mm. Saved by grace through faith. Ito na ang grupo naman, judged by works. Judge by works. Yan ang tinatawag na paradox, yung picture na pinakita ko sa inyo kanina. Anong solusyon Parang nito para nag-aaway. matanggal ang confusion ng tao? Ang solusyon nito, meron pa isang grupo ng verses sa Bible din na i-harmonize niya ito lahat. Okay? Ready na tayo mga kapatid? Yan ang paradoxical solution. Habang totoo na tayo ay hindi iniligtas sa ating mga mabubuting gawa, tayo ay iniligtas tungo sa mabubuting gawa. Titingnan natin yung mga verses. Kayo namang check para for the sake of time. Di ba yung Ephesians chapter 2, patrapi na binasa mo kanina, we are saved by grace through faith, not of yourselves. It is the gift of God, lest any man should boast. Pagdating sa verse 10, pabasa nga patrapi ng Ephesians chapter 2, verse 10. Efeso, Kapitulo 2, talatang Gs. Ito na yung reconciling verse. Yeah, oh. Sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Tayo ang masterpiece ni Lord, di ba? Masterpiece. Obra maestra. Ngayon, obra maestra tayo ayon sa kalooban ng Diyos kay Kristo. Ano ang tungo, ano ang main goal nito? We are His masterpiece. We are His workmanship in Christ unto what? Good works. Good works. Titingnan natin itong good works sa Galatians chapter 5 verse 6. Galatians chapter 5 verse 6. Ano ang Basahin ko. generating power nito? Ano ang dinamo na nagpo-produce ng mabuting gawa? Galatians chapter 5 verse 6. Sapagkat kay Kristo Jesus ang pagtutuli o di pagtutuli ay walang kabuluhan, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Yan. Pag sinabi palataya natin na mahilig tayo sa James, di ba? Lagi tayong James chapter 2. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. So dapat gumagawa. Ngayon, dito sa Galatians chapter 5 verse 6, yung generator pala nito, yung dinamo, yung source ng power, upang gumawa itong pananampalatayang ito, gumawa ng mabuti, ano ang generator nito? Ang agape, faith which worketh by love. Ano sa Love. Tagalog yan, Pardabe? Gumagawa sa Sabi pamamagitan. rito, gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Yan. So faith worketh. Anong ginagawa nito? Good works. Ano ang generator nito? The agape, love of God. So maliwanag mga kapatid, na yung we are saved by grace through faith and we will be judged by our works. Hindi sila nag-aaway. Kasi sa sa biyaya na nagligtas sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya, magbubunga pala ito, Patrapi, ng mabuting gawa. Hindi sa ikaliligtas, kung hindi sa kaluwalhatian ng Diyos. Di ba? Basahin natin yung Matthew chapter 5 verse 16. Sa mga nakaka-memorize na siguro, di ba? Tingnan natin. Matthew 5:16. Mateo Kapitulo 5, ang talata ay 16. Hmm. Paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa Yan. at luluwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. O, kita mo? Sabi dito ni Jesus, Sermon on the Mount ito, liwanagin nyo ang ano? Paulit nga, Ilawan. Patrapi. Ang iyong ilawan. Ngayon, wala naman tayong sarili nating ilawan.
Yung dinadala nating ilaw, si Jesus yun. Kaya hindi siya little light of mine. Ito ay marvelous light. Tinuturuan natin yung mga bata, this little light of mine, I'm going to let it shine. Hindi yan little light. Yan ay marvelous light. Ano? So, ililiwanag natin upang makita ng mga tao, ang ano ang makikita ng mga tao sa atin? Ang ating mabubuting gawa. Oh, meron pala tayong mabuting gawa. Ngayon, ang problema dito, Part Rafi, gusto natin makita yung mabuting gawa natin kaya may mga parade-parade tayo. No? Tapos, pag hindi tayo pinuri doon sa mga mabuting gawa natin no parade o kung anong mga ginagawa natin, para masakit sa atin. Dapat lang kasi hindi galing to sa atin eh. Pag nakita yung mabubuting gawa natin, hindi yung church natin ang tatanggap ng puri. Sino palang tatanggap ng puri? Yung ating Ama Ang Diyos. na nasa langit. Amen. Kaya wala tayong pwedeng maipagmayabang sa ating sarili kung hindi ang ating Panginoong Hesus. Kaya all glory to God. O yung mga ibang verses diyan, kaya nang bahala magano yung John chapter 14 verses 8 to 12, sabi ni Jesus kay Philip, kung hindi kayo naniniwala sa sinasabi ko, paniwalaan nyo yung aking gawa. Na ang gawain ito ay galing sa aking Ama, hindi sa aking sarili. Ayan. So sana mga kapatid, maliwanag sa atin na tayo ay niligtas ng Diyos ng kanyang biyaya at mararanasan natin ito sa magitan ng pananampalataya. Okay? Ngayon, yung pananampalatayang yon magbubunga ng mabubuting gawa. Pero kaya yun mamumunga ng mabuting gawa dahil ang germinating power nun ay ang agape love of God. Okay? Maliwanag yan mga kapatid. Kaya magkakaroon ng paglilitis. Yung bang gawa mo mabuti, galing pa rin sa sarili mo o galing na sa pag-ibig ng Diyos na inihayag at pinakita doon sa cross ng Kalbaryo. Okay? Kaya yun ang sinasabi ni James, na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Kaya dapat yung pananampalataya ay gumagawa. Pero hindi yan natin sariling gawa. Yun ay gawain ng banal na Espiritu, reproducing the life of Christ, so that when people will see our good works, it is not us, but it is Christ in us, the hope of glory. That's why they glorify God. Kasi si God yung nakikita nila sa atin. Amen? So, ngayon, Patrapi ha, may tatanong ako sa iyo, Patrapi. Ang huhulaan mo dito, yung dahon at sanga. Hindi ko tinatanong yung bunga ha, yung dahon at sanga. Anong sanga yan? Mga kapatid, sa mga nanonood, anong sanga nakikita nyo dyan? Sasabihin nyo mangga. Sikat Hindi ko ngayon yan. tinatanong. Sikat ngayon yan. Hindi ko tinatanong mga kapatid Panahon na hindi ko tinatanong yung bunga na nakikita nyo ha. Ang tinatanong ko, ano yung sanga? Kaya natatanaw ko yung bunga part eh. Bayabas. Bayabas Bayabas siguro yan. Robert, Bunso, bayabas? Oo. Bayabas Bayabas daw. yan. Yung dahon, bayabas din. Oo. Pero Bayabas yung bunga, yan. pero yung bunga, Bayabas. isulat ko dyan mga kapatid ha. Anong bunga yung nakikita nyo ngayon? Tatanong ko na. Puno ng politiko. Ha? Puno Ano? ng politiko. Hindi, yung bunga, yung bunga. Anong nakikita yung bunga? Mangga. 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 Gamit. Mangga. Oo. Meron tayo dito, ngayon mga kapatid, dahil sa uso na matagal ko na itong ginawa, pero ngayon pa lang yung mga AI na yan, hindi na yan. Maganda Magkaugnayan yan part. ngayon. Pero ito, sariling gawa na ginawa natin ito. Mga kapatid, tayo bilang biktima ng kasalanan, magaling tayo ng mga artista. Ang tawag ni Jesus yan, mga hypocrite tayo lahat. Magaling tayo magpalabas, magpa-impress sa mga tao. So dito, may bungang mangga. Pero ganyan ba kalaki ang dahon ng mangga? Namumunga, ganyan ba yung sanga ng mangga tapos mamumunga ganyan karami? So hindi. So natakpan lang siya ng bunga ng mangga. Ang tunay na bunga nito mga kapatid ay ganito.
Excited na si Part Traffic. Nakita niyo ito eh. Tanggalin natin yung linagay ko at titingnan natin yung sanga yung dahon. Ano yung bunga? Ayun. Balingbing Balingbing. pala ako. Magkaugnay. Oh. Part Balingbing Traffic. pala ako. Magkaugnay naman yan, Part. Ha? Magkaugnay ngayon yan sa Pilipinas. Balingbing. Pero Yung masustansya ito, yung Part. Oh. Ngayon, itong picture na to, alam nyo, dahil may mga taga Milagros tayong kaklase dito ngayon eh. Nung sarap Bible yan. seminar tayo doon sa Baklay, Milagros, Masbate. Isang bata lang ang naka-identify talaga nito. Sa buong sa buong presentation, yung taga Milagros, Masbate yung nakita niya ito. Sinabi niya kaagad balingbing kahit nandiyan yan. Sabi ko, paano niya nalaman? Sabi niya sa dahon, tsaka sa sanga. Kasi sanay siya sa balingbing. So mga kapatid, yan yung sinasabi ni Jesus sa Sermon on the Mount, na malalaman mo yung mga preachers, mga false prophets by their fruits. Ang point dito mga kapatid, itong bunga ng balingbing na ito, siya yung nagpapakilala kung anong klaseng puno, dahon at sanga ito. Yun din yung good works natin, yung lifestyle natin, yun ang nakikita ng mga tao, yun ang nag-identify sa atin kung sinong sinasakabuhayan natin, yung sarili nating makasalanang buhay pa rin, na mandaraya na nagpapalabas lang na magaling, o si Jesus na talaga. Yan ang purpose ng illustration na to mga kapatid. Ngayon, yung binasa ni Part Rafi kanina, nakita nyo yan? Tapang naman ng husgado dyan, hindi pwede yung Senate President lang, ano? Kita nyo? Matindi siguro ito pag hindi lang. Oh. Ngayon, anong sabi ng Deuteronomy chapter 25? Binasa na yan ni Part Rafi kanina. Yung yung walang kasalanan, talagang ipapawalang sala. Ipawalang sala. Oo, halimbawa, ninakaw ko yung kalabaw ni Part Rafi, nakita sa CCTV na ako talagang nagnakaw, anong hatol sa akin ng husgado, ng korte? Hahatulan Guilty. ako. Guilty, oo. Pero si Part Rafi, nung sinabi niyang ninakaw ko yon, napatunayan na totoo yung sinasabi niya na ninakaw ko talaga. Oo. Pero kung gumawa lang siya ng mga AI, nandun yung picture ko, ninakaw yung kalabaw niya, iimbestigahin yung bang video mo, authentic yan o hindi. No? Ay sa Panginoon, walang tago. Kasi nga, siya yung maghahayag, siya nakakaalam ng mga layunin ng ating puso. So, ngayon, hindi magkokontra itong Deuteronomy 25 verse 1 doon sa Romans chapter 4 verse 5. Kaya ang Diyos ay inaaring ganap niya yung mga makasalanan dahil yun ang nangangailangan ng kaligtasan. Hindi niya pwedeng i-direct iaring ganap lang. Kailangan isagawa niya muna yung katwiran doon sa kanyang anak na si Kristo. So kung anong nangyari sa kanyang anak na si Kristo, kasama tayo doon, credited yung righteousness ni Jesus sa atin. Para yung credit card ng aking kapatid, pwede akong mag-withdraw ng pera, pwede akong gumastos kung anong gusto kong bilhin, pero hindi sa akin talaga yung pera, galing sa aking kapatid. So yung righteousness natin ngayon, na ini-enjoy natin mamuhay ng maka-Diyos, ang papuri sa Panginoon kasi siya yung pinagmumula nun. Okay mga kapatid? Ngayon, dahil sa oras, ang bilis naman ng oras, Part Rafi, Bilis nga. hindi ko alam kung aabot pa tayo nito. Ay, idiretso na natin to. Okay? So yan yung the law of God. We are not saved by keeping the law, but we will be judged by our works. Ngayon, itong works na ito, dalawang pamamaraan ang pag-ingat at Pag-iingat. pagtupad ng kautusan. Una, yung laman, gustong tuparin yung kautusan. Pero, panglabas na anyo lang, outward appearance, pwedeng pabasa Superficial. pwedeng pabasa ng ng Matthew chapter
23 verse 27 and 28. Mateo Kapitulo 23, ang talata 27 at 28. Oh. Sabi rito, kahabag-habag kayo, mga eskriba at mga pariseyo, Hmm. mga mapagkunwari, Wow. sapagkat tulad kayo sa mga pinaputing libingan na magandang tingnan sa labas, ngunit sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay at ng lahat ng uri ng karumihan. Verse 28. Gayon din naman kayo na sa labas ay mistulang matuwid sa mga tao, ngunit sa loob ay puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Yan. So itong works of the law, kinokopya lang yung kabutihan. Pero hindi talaga totoo. Luke chapter 16 verse 15 part. Lucas Kapitulo 16, ang talata ay 16. Hmm? Chapter Lucas 16 verse Kapitulo 15. 16, ang talata ay 15. Sabi rito, at sinabi niya sa kanila, kayo ang mga magmamatuwid kayo na nagmamatuwid sa inyong sarili sa paningin ng mga tao. Subalit nalalaman ng Diyos ang inyong mga puso sapagkat ang dinadasal ng mga tao ay kinasusuklaman sa paningin ng Diyos. Wow. Sabi ni Annabel, guwaba daw. Annabel, taga Milagros yung taga sa Milagros yun? Sa Baklay, Baklay yung naka-answer na bata. Itanong mo kay Kuya Abner mo. Kagawa doon si Brad Abner noon. So, yung Brad Abner, okay yung bata dito ah. So, mahilig tayo magpuri ng tao lalo na kung may makita tayong magaling, mabait, ano? Sabi ng Panginoon, kasuklam-suklam yan. Ang sino mang minamataas natin na tao ay karumal-dumal sa Panginoon. Kasi outward appearance. So hindi natin isa-isa into part, ano? Kasi wala tayong time. Pero yan ang tatlo. Number one, ang concern ng works of the law, pag walang gospel, pag wala si Jesus sa buhay natin, nagbabait-baitan lang tayo, gusto natin makita yung outward appearance. Number two, kung may ginawa tayo na mabuti, yung i-compare natin yung sarili natin, mas magaling ako magkanta, mas magaling ako magsermon, lahat na lang, ako na lang magaling. Sila nagsesermon din, sila nagbabible study, pero iba ako. Yan yung kompetisyon. Tapos, yung ginagawa natin, nakalista yan. Particular kung anong ginagawa natin. Nung May panahon, checklist. wala pa silang American Got Talent, Filipino Got Talent, pero mahilig sila sa art. So ngayon, dahil wala silang mga talent mag-arte-arte, doon sa drama, sa stage show nila, pag nagagalit yung tao, lalagay lang ng maskara. Maskarang galit, maskarang takot, maskarang gulat, lahat ng maskara. So ang tawag ni Jesus dito sa maskara na ito, hypocrites. We are living a life what we are not. Yan yung works of the law. Yung pangalawa, works of faith. Yan ang spirit of the law. Tinanggap natin si Jesus sa puso natin, pinahintulutan natin ang banal na espiritu na ilagay yung kanyang kautusan sa puso natin. Actually, ang Holy Spirit yan ang gumagawa sa atin. Gumagawa tayo, paglilingkod sa Panginoon, pagmamahal sa kapwa, na mula sa puso. Hindi exhibition. Okay? Pangalawa, kung ang gunang ginagawa ni Part Rafi, siya nagbabasa ng verse, ako nagsishare dito, yung iba nag-aaral din nakikinig, nagko-complement ang bawat isa sa atin. Yung iba naglilinis ng church, yung iba nag-i-invite ng mga tao, yung iba naman nangangasiwa o nangunguna ng programa ng pagsamba. So we complement one another. Last one, yung ginagawa natin na mabuti, hindi natin na ililista kasi hindi natin alam na tayo pala yon. Nakaranas na kayo mag-sermon na sasabihin ng mga kapatid pagkatapos, ang ganda ng message mo, lalo na yung sinabi mong ganito. Sabi niya, ganun ba? Kasi hindi tayo yun. Tayo ay ginamit ng Panginoon as His mouthpiece, yung message na dapat marinig ng tao. Kaya pag mag-congratulate sa inyo, ganda ng message mo, anong sasabihin natin? Purihin ang Panginoon. Oo. Okay, so yan yung dalawang pamamaraan ng pag-ingat ng kautusan.
Okay, because Satan's accusation of God sa universe na ito, ang totoo talaga na nasa trial ay hindi mismo yung tao, kung hindi ang Diyos. Totoo na ang decision kung paano tayo ma-qualified para iligtas ay bahagi ng paghukom. Ngunit ang pinakapuso, pinakasentro ng issue ng judgment talaga ay ang pag-ibig ng Diyos. Ang ano ni Satanas, ang accusation ni Satanas, kung ang Diyos ay agape. Agape is the love, Greek word ng love na nature ng Panginoon. Kasi ang meron tayo eros, phileo, and storge. Love for family, love for opposite sex, and brotherly love. Diyos lang ang merong agape na through the gospel, i-reproduce sa atin. Yan yung good works natin. So ang tanong, ang accusation ni Satanas dito, is God really agape that He has portrayed Himself to be? Yung bang Diyos ng pag-ibig siya, mahal ko kayong lahat, tapos hahatulan pala niya tayo, nasaan siya pag may mga sitwasyon na masama, nag-pray ka na hindi mangyari ito, pero hindi naman sinagot ng Diyos. Anong klaseng Diyos siya? Okay? So yan ang pinakasentro talaga ng judgment is Satan accusing God by preparing a place for us na hindi naman natin deserve. Kaya dito sa Desire of Ages, basahin natin yung Desire of Ages ha. Tatapos na tayo. In the judgment of the universe, God will stand clear of the blame for the existence or continuance of evil. Grabe, no? Maki-clear up, maji-justify, mabibindicate ang Diyos. Kasi kung minsan iniisip natin na Diyos ang naglalang kay Lucifer, so siya yung salarin talaga. It will be demonstrated that the divine decrees or divine law are not accessory to sin. Hindi talaga partner ang Diyos at si Satanas. Yung iniisip nila na kailangan magkasala muna tayo para patawarin tayo ng Diyos. Kailangan gawin ng Diyos si Satanas para merong kasalanan, magpa-function yung kanyang pagiging tagapagligtas. Mali yun mga kapatid. God in the judgment will demonstrate that the divine law of God, divine principle of God, are not accessory to sin. There was no defect in God's government, no cause for disaffection. When the thoughts of all hearts, tayo yan, shall be revealed, both the loyal and the rebellious will unite in declaring, kahit yung hindi maliligtas mga kapatid, magpupuri sa Panginoon, every tongue shall confess, kasama si Satanas. Kaya logi na naman si Satanas doon. Ayaw niyang gawin, pero doon sa judgment, lahat ng ebidensya kita. So ano ang i-declare ng rebellious and loyal or faithful? Just and true are thy ways, thou King of saints, who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name, for thy judgment are made manifest. So, bakit may good works kung alam naman ng tao, ng Diyos ang tao? Si Satan yung accuser. Mga kapatid, yung mabubuting gawa natin, hindi sa ikaliligtas. Kung hindi patutunayan ni Jesus na ating defense lawyer, patutunayan niya na tayo ay naniniwala at tumanggap sa kanyang katwiran. Sana maliwanag sa atin yan mga kapatid. Na hindi yung galing sa sarili nating katwiran, kung hindi katwiran ni Kristo, tinanggap natin at rinireproduce ng banal na espiritu sa buhay natin. Tingnan nyo yan. Kilala nyo yung nakapula? Kapatrapi, kilala mo yung nakapula na huli? Kilala kita. Nahuli yan sa Mindoro. Kilala kita. Ang nangyari yan, baka magtanong kayo ha, yung mga nanonood. Yung mga pulis, meron silang drill doon sa harap ng munisipyo ng San Jose, Mindoro. Kami naman nag-morning worship. So nakita ko, magagamit ko ito na illustration. So nag-request ako sa mga pulis kung pwede kami magpa-picture. Kasi may magtatanong dyan, nahuli si Brother AP. Talagang huli yan eh. Pero acting lang ito para Rafi. Wag ka. Reenactment. Reenactment. Ngayon, as much as totoo yung sinasabi ni Satanas, dito lang si Satanas magsasabi ng totoo na tayo ay hindi karapat-dapat ng langit.
Pero si Jesus bilang our defense lawyer, yung ating mabubuting gawa na riniproduce ng Holy Spirit by the love of God, hindi ito dadalhin ni Kristo upang patunayan kay Satanas, oh, mga matutuwid dito, hindi. Patutunayan niya na tinanggap natin sa magitan ng pananampalataya na si Kristo ang ating katwiran. Yan ang purpose ng judgment. Kaya tayo ng mga pinagkatiwalaan ng Diyos, pagdating ng judgment, gagamitin ni Jesus yung ating mabubuting gawa para patunayan kay Satanas. Di ba Romans chapter 10 verse 4 may paglilitis? Ano yung sabi mo kanina, Pat Rafi? Yung Yeah. magkakaroon ng accounting? Ano yun? Pagsusulit. Susulit. Ayan. Ang pagsusulit na yan, i-intra-intra si Satanas. Bakit mo dadalhin ito sa langit? Eh, dapat kasama din ikaw. Makasalanan yan eh. Yan. Patatahimikan ni Satanas yung bibig ng accuser day and night. So ano mang pinagdadaanan natin mga Amen. kapatid, iniisip natin na, ewan ko kung maliligtas ako kasi hindi ako nakakapagsimba, hindi ako nakapagbasa ng Bible. Yung governor ng Masbate, ngayon ay congressman na Pat Rafi, nakipag-usap sa akin. Paano yan? Gusto ko sana magsamba sa Diyos, pero wala akong oras. Sabi ko, kasi dineclare niya ako na, for the record, si former governor ng Masbate, Tony Ko, ngayon ay congressman na siya ng First District. Sabi ko, lingkod ka ng Panginoon. Alam ng Panginoon na wala kang time magbasa ng Bible. Pero sa mamagitan ng mga ginagamit niya, kagaya ko, naging magkaibigan tayo, nagkaroon tayo ng connection, dito na, hindi na nagbabasa, naririnig mo na yung salita ng Diyos sa mamagitan ng mga kagaya namin. So kaya nagkaroon siya ng pag-asa na, ganun ba? Oo. So, ang Panginoon mga kapatid, laging nasa pabor natin. Ano mang sitwasyon sa buhay natin na iniisip natin hindi tayo papasa sa judgment. Itong judgment na to ay accounting. Pero kung i-intra si Satanas, patatahimikan talaga si ni Jesus. Anong sabi ni Jesus kay Satanas? John 14:30 part? Para maging totoo John yung accusation. 14, Go ahead. John 14:30. Sige. Hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo, sapagkat dumarating ang pinuno ng sanlibutan. Siya ay walang kapangyarihan sa akin. So wala siya. So mga kapatid, si Jesus yung author ng Ten Commandments. Si Jesus yung nananahan sa atin. So kung si Jesus ay he delights in the law of God, yung buhay natin mga kapatid, we also delight in the law of God. The Ten Commandments. So hindi tayo nagtuturo na sundin ang Ten Commandments para maligtas. Ang tinuturo natin dito, tayo ay nag-iingat ng 10 utos at lahat ng mga utos ng Diyos para sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil iniligtas niya na tayo, yun ang bunga. Ang bunga nito, pag ang three angels message, the everlasting gospel will be accepted by a sinner like me at sa lahat sa atin. Ang bunga niyan, Revelation 14:12. Here are the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and have the faith of Jesus. Kaya rini-review natin ito mga kapatid. Kasi yung message ng grace, parang ayaw natin tanggapin kasi parang tinatanggal yung kautusan. Pag hindi natin naintindihan, mahirap. Pero yung biyaya ng Diyos na nagligtas sa atin, yun din ang biyaya ng Diyos to empower us to keep the commandments of God. Amen? So, si Jesus bilang ating champion, resulta ng investigative judgment, si Jesus ating champion, i-rebuke niya si Satanas. Hindi ba ito yung sanga na mula sa apoy ay aking tinanggal, plucked out of the fire? Kaya mga kapatid, for the glory of God, the teaching, the doctrine of investigative judgment is good news at kinakailangan kasama ito sa preaching. Marami ang ayaw na i-preach ito kasi
Ay, wag na yan. Baka matakot yung mga tao. Baka ma-confuse yung mga tao. We need to spend time studying the Word of God. Kasi pag dating natin sa langit, eternity yun eh. Huwag tayong patamad-tamad mag-aral ng Bible. Huwag tayong maging selective sa pag-aaralan natin ng oras at ng topic. We have to spend time with Jesus Christ. Kasi si Mary, bago pa na-crucify si Jesus, si Mary Magdalene, laging nakaupo kay Jesus, siya lang yung nakaunawa kay Jesus. At yung mission ni Jesus, bago pa mangyari ang cross. Yung mga disciples at yung mga iba, naunawa lang nila after the resurrection na. So mga kapatid, by the grace of God, spend time. Meron tayong Sabbath School lesson. Napakaganda ng Sabbath School lesson pag-aralan natin. So judgment is good news and must be proclaimed as part and parcel of the plan of salvation. So the whole purpose of the investigative judgment or the pre-advent judgment is to vindicate the justice of God and the faith of the believers against the accusation of Satan. Kinakailangan ito mga kapatid para dapat tayo ang patahimikin ng law ay we are proven guilty. So Jesus Christ ang ating defense lawyer, our righteousness. Si Satanas na ngayon ang patatahimikin ang bibig sa pag-accuse sa atin day and night. So before Jesus Christ comes, magkakaroon ng tinatawag na investigative judgment or pre-advent judgment. Kaya sa Daniel chapter 7 verse 27, ang hatol ay ibibigay pabor sa bayan at mga banal ng Diyos. Amen mga kapatid? Dito natatapos Amen. ang ating pag-aaral ngayong gabi, Part Rafi. The consummation of the Right. ages, the great controversy, the blessed hope of all believers, the pre-advent judgment will followed by the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. He will usher His everlasting kingdom of peace and joy and love and righteousness. Praise the Lord. All glory to God. Part Rafi. Praise God. Amen. Salamat, Pastor Epi Part, sa isang napakagandang paglalahad ng aral ng investigative judgment. Sa tatlong Webes natin na pag-aaral, ay nakita natin yung kahalagahan nito na kailangan nating ipangaral sapagkat itong investigative judgment ay nagbigay ng takot sa mga kapwa nating mga Kristiyano sapagkat iniisip nila kapag sinabing investigative judgment ay iimbestigahan yung kanilang mga buhay at nakakatiyak ang bawat isa na hindi papasa. Pero malinaw na malinaw, una, yung investigative judgment ay pabor sa bawat isa sa atin sapagkat ang hukom ay kakampi natin, ang tagapamagitan, ang ating Panginoon Jesus ay kakampi natin, ang witness, ang Banal na Espiritu ay kakampi natin. Yung tagaparatang natin, si Satanas, ay itinitikom ng Panginoon yung kanyang bibig. Sapagkat bago pa niya tayo hatulan, ay kailangan patunayan niya na si Jesus ay nagkasala. Karamitan natin na walang anumang pwedeng isakdal yung kaaway sa ating Panginoon Jesus. Kung kaya may kapangyarihan o may karapatan ang ating Panginoon Jesus na i-vindicate o ipawalang bigyang katwiran yung kanyang gagawing pagliligtas sa bawat isa sa atin. So, yung investigative judgment din, napakita sa atin na pagkamat tayo ay hindi karapat-dapat, pero ang Panginoon, dahil sa kanyang katwiran, tayo ay ginawang karapat-dapat. Kaya dapat huwag tayong matakot. At napakahalagang aral na natutunan ko ngayong gabi Part ay yung just yung tayo hinukuman sa pamagitan ng ating gawa. Ayun pala ay gantimpala na binibigay ng Panginoon doon sa ating mga gawa. Hindi pala tayo parurusahan, kundi yun ay gantimpala, kaloob na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon ayon sa ating mga gawa. So, another good news, mga kapatid. Amen. Kaya purihin ang Panginoon at nawa kung hindi nyo pa masyadong naunawaan, ay pumunta po kayo balikan nyo po sa YouTube channel ng Santiago Bukid. May tanong si
Sino? Ayan. Pero bago ko i-entertain yung mga tanong part, ay gusto ko munang bahin yung isa sa nag-comment dito, si Hmm. JB Chris Gomez Capini. Sabi niya, in order to exalt the Lord as we should, we must have genuine faith that will lead us to render obedience to the law of God. There are many who claim to have faith in God, but it is a faith that does not work. And the apostle says, faith without works is dead. It is of like character with the faith possessed by the evil angels, for they believe and tremble. You must have the faith of the Bible, the faith that works by love and purifies the soul. So, kanyang kinote sa Review and Herald, June 9, 1891, paragraph 3. Thank you, Brother J.B. Chris Gomez. Amen. Mm. May So, yun tanong nga. si Brother Retuya. No, anong tanong niya? Maganda siguro, Brother Retuya, ikaw na lang mismo ang magtanong sa kanya kasi accessible ka naman. Sige, kapatid. Anong tanong niya? Itong tanong ko, kuya, saan nag-start ang IG? Sa 1844 po ba? Or doon sa time sa mga apostol? Kasi sabi ni Pedro kasi, for the time has come for the judgment to begin. Ibig sabihin, nag-start na ang judgment sa kanila? Or sa 1844 pa? Yun Di lang ba po ang tanong napag-usapan ko. na natin yung last time na merong objective truth of the judgment? Nung hindi pa tayo nag-exist dito sa mundo, may binigay na judgment ng Diyos kay Kristo para sa atin. Ngayon, next week, pag-aaralan natin yung significance ng 1844. Okay? So Okay, ngayon, kuya. dito sa study natin, dahil yung 1844 ay fulfillment ng 2,300 days, pag binase natin yan doon sa sanctuary doctrine, sa subjective experience, iba yung objective truth saka subjective experience. Diyan mag-uumpisa ang judgment in the people of God na pagdating ng gospel, kasi di ba na-revive na yung gospel noong 1844 after the Great Disappointment. Yes. Ang judgment dito, hindi to qualify as who will be saved and not will be saved. Ang judgment dito ay, what do you do with the message of grace that save you? Anong gagawin dyan? Pagtapos natin tinanggap dyan, isa sa kabuhayan, ipapatotoo at ibabahagi. Pero pag-aaralan natin yan next week. Okay? Sige, sige, kuya. Thanks. Okay. Praise God. Thank you, Bonso. Miss ka na namin. Alam namin na Thank gabi you, na dyan sa Brother iyo. Retuya. Meron siyang mga comment dito, part. Basahin ko sa Sige, chat sige. box natin. Oh. Nasaan na ba yun? Ayan. Works of the law is self-righteousness na hindi galing sa faith. Therefore, hindi niya talaga maranasan ang bunga ng kaligtasan. Kaya hindi siya totoong nagbubunga ng kabutihan. Hindi Nawawala ka talaga pa. naranasan ang bunga ng kaligtasan. Hindi siya totoong nagbubunga ng kabutihan, kundi pawang self-interest lang o nagpupunpan. So, siguro ito yung comment ng kapatid na Robert sa works of the law. Mm. So, thank you, Pastor. Ating i-conclude at mag-pray tayo para sa pagtatapos ng ating pag-aaral. Sige. Sino part? Ako? Ikaw na. Mga kapatid, alam ko medyo mahaba doon sa mga may mga gagawin pa. Kaya naka-record ito. Pwede niyong reviewin ito by 15 minutes, 20 minutes. Hindi niyo lahat panonoodin na the whole thing. Pero kailangan na natin i-record ito kasi hindi natin alam ang panahon eh. Pero dapat marinig, maintindihan ng ating mga kapatid ang layunin talaga ng investigative judgment. Bakit may judgment? Kasi meron tayong accuser na nag-accuse sa atin day and night. Kailangan i-defend tayo ni Jesus against the accusation of the enemy to shut his mouth
to vindicate the righteousness of Christ, the power of God, the leading of the Holy Spirit, and the faith of the believers, which worketh by love. So dito tayo nagtatapos ngayon mga kapatid. Medyo napahaba-haba. Talagang kailangan natin ito maibigay. Kaya sa pagtatapos mga kapatid, tayo ay mananalangin. Ama namin banal, sa oras na ito kami nagpapasalamat sa panahon na inyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Sa mga nakikinig sa live at mga makakapakinig pa. Aming tinatagubilin ng muli ang gawain ito na inyong pinagkatiwala sa amin, na ito ay basbasan para sa kadakilaan at kaluwalhatian ng inyong banal na pangalan, sa ikalalago at ikatitibay ng pananampalataya, at ikasisigla sa pakikipagbahagi sa ikatatapos ng inyong banal na gawain. Sa gabing ito, sa pansamantala namin paghiwa-hiwalay, ang inyong mga anak na nakikinig, kung meron silang mga kahilingan sa anumang bagay, ito ay aming dinudulog sa inyo at pinapasalamatan na inyong tutugunin ang pangangailangan sangayon sa inyong kalooban, upang makaranas na naman kami ng inyong dakilang pag-ibig na inyong inibig sa bawat isa sa amin, upang ang buhay namin ay maging patutuo sa lahat ng ay makasalamuha na kami ay naglilingkod sa buhay, makapangyarihan, mahabagin at magpapagmahal na Diyos na nagligtas sa bawat isa sa amin. Kaya aming inaasahan at pinapasalamatan ang inyong dakilang pag-ibig, ang biyaya ng aming Panginoon Hesus, patuloy na pananahan at gabay ng banal na Espiritu sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay. Pagpalain lahat ng mga nakikinig ngayon, ganoon din si Partrani, si Rico, na inyong lingkod na nagdadala upang mangyari ito sa live for the benefit of your children. All glory and praises to you, Lord, and anything na hindi kami nakabigay ng papuri sa inyo, sa aming mga pagkukulang, patawarin kayo, Panginoon. Itong lahat ay aming tinanggap, pinapasalamatan sa matamis na pangalan ng inyong bugtong na anak, aming tagapagligtas at mananakop na si Panginoon Hesus. Amen. Partrapi? Thank you, Pastor. Sa gabing ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, sa mga nakinig at sa mga makikinig pa, ay sa pangalan ng programang Discover and Experience the Power of God's Grace, sa kanyang mga lingkod, si Brother Rico Apitan, Partroni De Luna, Brother Melvin, Brother Robert Retuya Jr., at siyempre, ang ating tagapagsalita, Part Epi Villaruel. Aming iniiwan ang katagang, we love you with the love of the Lord. God bless us. Amen. As we gather here together in thy presence, God our Father, we invoke your Holy Spirit to come in, that your name be blessed forever through your word that has the power. May our worship by your grace comes from within. We lift our voice in adoration to celebrate your great salvation and exalt your holy name, our God and King. It's your love that brings us closer and teaches us to love each other, and that's the reason we, your children, like to sing songs of praise to God the Father,
to Jesus Christ, our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so